walang patutunguhan ng hirap. So, ang nagiging estilo ni Pastor ngayon ay dahan-dahanin natin. Amen. Kumbaga, step by step, no? Yung pag-aaral natin ng salita ng Lord, book by book, para maunawaan natin talaga yung konteksto. Pag sinabing konteksto, kung ano talaga yung nilalaman, kung ano talaga yung, tawag doon, kung ano yung ibig sabihin ng author, at ano yung talagang pinaparating nito sa mga tagapakinig. Amen po ba? Gusto niyo ba yung ganon? Halimbawa ngayon, nagpasukan na. Sino yung mga pumasok na sa school? Masaya ba nung pumasok na sa school o meron pang jet lag sa bakasyon? Halimbawa na lang, biglang pumasok ang guro ninyo at nagsabi, class, exam na tayo. Ayan. Wala pang napag-aralan. Tapos ngayon yung exam, yung pang third grading na. Ayan. Di ba mahirap? Amen? Pero kung magtuturo muna siya, 1 week, tapos mag-quiz, alam ko, magiging mga confident na kayo na mayroon may sasagot. Amen? Hindi man perfect, pero meron kayong confidence na masasagutan ninyo. Bakit? Kasi step by step. Amen po ba? So ngayong umaga, ang pag-aaralan po natin ay sa Book of Galatians. Yan. So sabi nga po, no, alam niyo po ngayong, sa panahon natin ngayon, just say amen if you agree. Sinasabi nga po na tayo ngayon ay namumuhay sa tinatawag na troubling times. Ano yung troubling times? Yung parang talagang napanganib na panahon. Amen. Pag naglalakad pa kayo dyan, payapa kayo na walang... Dito siguro sa San Jose, masasabi ko, medyo tawag doon, blessed tayo na wala ritong hold upper. Ayan, na kapag naglakad ka rito na yung cellphone mo, nandito lang. Sino yung mahilig maglagay ng cellphone sa bulsa dito? Ayan. Alam niyo po, pag sa Metro Manila kayo naglakad ng ganyan, sigurado po, bukas bibili na kayo ng bagong cellphone. Ayan. Pero, hindi lang yun yung tungkol sa mga nagnanakaw o ano man. Pero, isa po sa katotohanan na tawag doon na nilalakaran nating mundo ngayon ay talagang sinasabing mapanganib ng mundo. Amen? Hindi lang siya mapanganib physically, pero mentally and emotionally mapanganib na rin. Amen? At kahit na hindi ka naglalakad, sa paghawak mo pa lang ng cellphone mo, sino rito yung mahilig mag-Facebook? Amen? Mga Instagram, ano pa ba yung iba? Twitter, ayan. Wala kasi ako nun eh. TikTok, wala rin ako eh. Yeah, pero nag-practice ako nun sa'yo, hindi ko lang kaya. Ayan, ano? Diba? Paano siya magiging mapanganib? Diba? Ang dami natin nakikita dyan na hindi naman beneficial sa atin. Amen po ba? Kung sinabing hindi beneficial, ibig sabihin hindi nakakatulong sa'yo, minsan nakakakurang pa ng ating isipan. At minsan nakakapag-develop pa ng hatred, ng bitterness sa ating kalooban. Amen po ba? Ayan. So, talagang namumuhay tayo ngayon sa troubling times. Sabi nga po, no, just say amen if you agree again. Ang kasalanan ngayon ay hindi na po tago. Amen. Ulitin ko. Ang kasalanan ngayon ay hindi na po tago. Hindi na po tinatago. Amen? Sabi nga po, no, parang ang nangyayari ngayon, ang sin ay talagang present at yung katotohanan o yung kaayusan ay parang lumiliit ang tawag doon lumiliit siyang nakikita. Amen po ba? Halimbawa na lang po, ito gustong-gusto kong binibigay na example. Alam niyo po ba sa mga influencers ngayon sa YouTube, nauuso yung parang gusto nila ang content nila, nag-aaway-away sila. Amen? Sino yung nakakapanood? Kahit nasabihin na ng porta content lang, pero maganda ba siyang example? Hindi, di ba? At ngayon, sabihin na lang natin, pati ang sugal. Kada nood mo ng vlogger, lagi merong expert. Sino yun? Alam niyo siguro yung expert. Di ba? Promotion. Ano yung pinapromote? Ano yung pinapromote? Sugal. Tapos sasabihin pa sa dulo, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yun? Yung parang responsibly. Kumbaga sa mga manginginom, drink responsibly. Doon naman, parang play responsibly. No? Nagbigay pa ng tawag doon, ng paalala na magsugal ka ng pagiging responsible. Pero, kung titingnan natin, is gambling a sin or not? Sin.
is asin. Amen po ba? Pero tago ba? Dati alam nyo nung bata ako, ito sasabihin ko sa inyo, yung mga nagsusugal nagtatago pa eh. Yung mga nagsusugal nagtatago pa, pero ngayon hindi. Nasa Facebook na. Nasa YouTube na. Amen? Pupunta pa nga sa bahay-bahay. Anong number mo? Ayan. Amen? So, ibang klase na ang mundo natin ngayon. Sabi nga no, sin is ever present and depravity seemingly on the rise. Pag sinabing depravity, kumbaga yung tawag doon yung mga bagay na hindi tama, yung mga bagay na hindi dapat inahayag. Yung mga bagay na dating tinatago, ngayon hinahayag na. Talagang grabe. Sabi nga po, no, sino yung nakakapanood dito ng Olympics? Ngayon, aware pa kayo na may Olympics? Aware pa kayo na meron na tayong gantong medalya? Sino? Si Carlos Yulo. Ayan. Sabi ko, praise God, no? Nananagot ng ginto si Carlos Yulo. Talagang pabalintong-balintong siya dun. Nakatulong siguro yung nalaglag siya sa hagdan. At pagbagsak niya nakatayo. Pero ano ba yung ibig sabihin ko? Kung titingnan niyo po, kung napanood niyo po yung, tawag din yung opening ceremony ng Olympics, grabe po pag-atake nila sa faith ng mga Christians. Siguro yung iba sabihin nila, hindi, ano lang yan. Pero kung titingnan yung maigi, ang dami doon mga tawag doon yung mga pinakita nila na sinasabi sa Bible na hindi dapat. Pero pinakita nila doon. At binamak talaga nila ang Christianity. Amen? Pero sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ba apektado? Totoo hindi. Sinabi sa Biblia, kung sino man umahamak sa Diyos, tinatawanan lang sila ng Diyos. Bakit? Ang tawag sa kanila hangal. Kaya ba nilang manalo sa Diyos? Sa tingin ba nila ay hindi nila i-reap? Hindi ba nila tawag doon? Tatamasain yung consequence ng ginagawa nila. Pero, ang tanong kasi, bakit ko kailangan bigyan ng tingin yun? Kasi tayo mga nandito sa mundo ngayon ang naaapektuhan. Amen po ba? Tayo ngayon sa mundo na nandito ngayon, makikita natin kung gaano nga ba ang mundo ay, sabi nga ng Biblia, pasama ng pasama. Ayan. So sabi nga po, no, noong unang panahon, alam niyo po, sa panahon po ni Pablo, dito sa pagsulat niya sa mga taga-Galacia, makikita rin naman nila, o nakikita rin ni Pablo, that they are facing similar circumstance. Ibig sabihin, sa panahon ni Pablo, nakikita niya rin kung gaano kasama ang nangyayari sa paligid nila. Amen? Siguro noon kasi wala pang Facebook kaya siyempre iba naman. Pero kitang-kita ni Apostol Pablo, mamaya may babasahin tayo. Gusto ko, hindi ko siguro gusto lang, kundi hanggat maaari, mamaya makinig tayo maigi doon sa babasahin ko. Amen po ba? Pwede po ba yun? At kung ano yung mabasa nyo, kung ano yung marinig ninyo, kung tatamaan tayo, o kung meron tayo mga kilala, mga nakalagay doon, maging open ang puso natin at tanggapin na mali yun. Amen po ba? Pwede ba yan mamaya? Amen. Yan, sabi nga, no, itong pulpito ay dapat ang sinasabi ay pawang katotohanan, parang 24 oras lang, ano? Yan, pero hindi, kasi ang salita ng Lord ang siyang katotohanan. Sabi nga po, no, they are facing similar circumstance. Tulad po ng immorality was rampant. Sa panahon pa lang nila ang immoralidad ay talagang grabe na. Grabe ang immoralidad. Sabi nga po, no, maging sa pagsamba ng mga pagan, grabe ang immoralidad. Na kung pag-aaralan natin ang pagsamba ng mga pagan worship, ang ginagawa nila sa kanilang pagsamba, meron silang minsan inaalay na tao, bata. At meron naman sa kanilang pagsamba, nagkakaroon sila ng tinatawag natin na sex. Pagsamba sa kanila yun. Kaya talagang grabe ang immorality. Sabi nga po, no, ang moral virtue was scarce. Ibig sabihin, ang magandang pag-uugali o yung maayos na pagkilos ay parang pahina ng pahina. Amen po. Nangyayari ba rin nga ngayon? Yes. Nangyayari po hanggang ngayon. Sabi nga po, no, kaya po isinulat ni Apostol Pablo, ito, no, sumulat sa mga taga-Galacia dahil kailangan niyang i-address ang mga nangyayaring ito. At ngayon, pinag-uusapan natin dahil kailangan ma-address dahil ito rin ang mundong ginagalawan natin. Amen po ba?
So, bago po ako magpatuloy, magkaroon po muna ako ng introduction sa Book of Galatians. Ang sumulat po ng Galatians ay ang ating Apostol Pablo. Ayan. Si Apostol Pablo po, kung titingnan natin, ang tawag po sa kanya ay Saul of Tarsus. Dati. Siya po dati ay si Saul. Ano nga ba ang ginagawa ni Saul dati sa mga mananampalataya? Inuusig, pinapatay. At sino yung tawag doon, yung mananampalataya na sa panahon na siya ay nakatuklong ay kanyang pinapatay? Sino nakakaalala? Si Stephen. O si Esteban. Ayan. So, sabi nga po, ayun siya dati. But then, kinatagpo siya ng Panginoon at siya ay naging mananampalataya. At ang tawag sa kanya, kung makabasa natin sa Acts, siya po ay tinatawag ng apostle sa mga Hentil. Amen po ba? Ayan. At siya po ang sumulat ng Book of Galatians. So, pag sinabi naman po natin Galatians o Galatia, dalawa po kasi ang ibig sabihin. Ang Galatia po ay pwedeng province of Galatia. O yung tinatawag din naman siya na pag sinabing Galatian ay tumutukoy ito sa isang lugar na nasakop ng Roma. Amen po. So, pwede natin pag-isipin na pag sinabing Galatia, ito ay isang bansa o isang probinsya. Amen po ba? So, ang Galatia po, ito po ay, ang church po sa Galatia, ito po ay naitatag ni Apostle Pablo sa kanyang pong unang missionary trip. Ayan, sa kanyang journey, first journey niya. Kasama niya po si Barnabas nung kanila pong na-establish ang church sa Galatia. Amen po ba? Ayan, si Pastor may magpa-quiz tandaan niyo yun ha. Ayan. So, sino yung kasama ni Paul nung na-establish ang church sa Galatia? Si Barnabas. Ayan. At alam niyo po ba, sa second trip ni Apostle Pablo, kasama niya naman si Silas, binisita niya uli ang church sa Galatia. At sa kanyang third trip, ay binisita niya pa rin ang church sa Galatia. Amen? Anong ibig sabihin? Makikita natin dito kung gaano merong pagmamahal at pagpapahalaga si Pablo sa church sa Galatia. Amen po ba? At kung meron kang pagpapahalaga sa mga tao, papabayaan mo na lang ba sila doon sa kinilalagyan nilang hindi maganda? Siyempre ang gagawin mo, pupuntahan mo, at papaalalahanan mo. Amen po ba? At ito ang ginagawa ngayon ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia ayon dito sa pag-aaralan natin ngayon. So sabi nga po, sa pagbati ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, dalawa yung binibigay. Una ay yung grace at pangalawa ay yung peace. Ano nga po? Sabi dito, mula kay Pablo na hindi lang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling umuhay kay Jesus. At mula sa lahat ng kapatid na kasama ko pagbati sa mga iglesia sa Galatia. Sabi dito, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. So sabi doon yung kagandahang loob, ay sabihin yung grace ng Lord. At pangalawa naman yung peace, yung tinatawag na inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutang ito. Saan daw tayo dapat mahango? Sa kasamaang naghahari. Pag sinabi naghahari, ibig sabihin talagang talamak. Sabi niyo nga po talamak. Ibig sabihin pag sinabing talamak, matindi po ang nangyayari. Amen po ba? At ayun po yung nangyayari sa panahon nila, which is, I believe, ganun na rin na nangyayari ngayon. Ano nga bang ibig sabihin nun? Napakatindi po na nangyayari, no? So sabi nga, kaya ngayon, ang nangyayari po kasi sa Galatia, mayroon sa kanilang, may tinanggap sila mabuting balita. Ano mga ba tinanggap natin? Mabuting balita. Pero sa kanila, meron ngayon, nagtuturo sa kanila ng ibang mabuting balita. Pero ang tanong, kapag may iba pang mabuting balita pa rin po ba yun? Actually, hindi na. Amen? Ibig sabihin nun, ibang gospel yun. Pero hindi natin yung pag-uusapan ngayon. Pag-uusapan natin yun actually next week. Pero binibigyan ko lang kayo ng idea. So ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung itong tinatawag na sinabi ni Pablo na upang mahango tayo kasama ang naghahari ngayon sa sanlibutang ito. So do you believe
na talagang talamak ang kasamaan sa mundo ngayon. Alam niyo po, kung hindi talamak ang kasamaan sa mundo, hindi na kailangan mamatay ni Jesucristo. Hindi na kailangan bumaba ni Jesucristo para iligtas ang mga tao. Pero dahil sa sobrang talamak ng kasamaan, sa sobrang talamak ng ginagawa doon ng kasalanan sa tao, kailangan pong bumaba ang ating Panginoong Jesucristo at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ganun po kaseryoso, no, ang ginagawa ng kasalanan. Kaya naman matindi ang nangyayari. Sabi nga po, no, sa panahon nila Paul, ang evil in their days, ano, sinasabi niya rito, ito ngayon yung babasahin ko, sa Romans chapter 1, verse 18 hanggang 32. Ayan. Ready na po ba makinig ang bawat isa? Medyo mahaba to, pero ang daming binanggit dito na sinasabi ni Apostle Pablo na evil in their days. Babasahin po natin. Hindi ko po nilagay dyan kasi gusto ko talagang mapakinggan ng bawat isa. Ito po yung sinasabi sa Romans chapter 1, verse 18 hanggang 32. Sabi nito, ang pamagato, mga kasalanan ng sangkatauhan. Makinig po ang bawat isa. Sinabi rito, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan na ihinahadlangan ang katotohanan. Grabe yung kasamaan. Bakit siya naging masama? Kasi hinahadlangan ang katotohanan. Tandaan niyo po yun, anuman ang isang bagay na hinahadlangan ng katotohanan, ito ay kasamaan. Amen po ba? So sapagkat ang sabi nito, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na sila maidadahilan pa. Sinasabi nito na sa lahat ng, tumingin nga po kayo sa paligid, yan. Kung nakakita po ba kayo ng puno? Yes. Nakita niyo na ba ang araw? Ang bituin? Yan. Hindi ko na sabihin ng buwan. Ayan. Baka tumingin kayo sa noo ko. Ayan. Sinabi dyan, alam mo po ba, ang tao walang excuses. Dahil kapag tumingin ka sa araw, tumingin ka sa puno, tumingin ka sa tubig, sa mga dagat, sa ilog, ano man na makikita mo mga magagandang bagay, nagpapakita yan ng glory ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Nagpapakita yan na merong napakatalino na Diyos na lumikha sa lahat ng yan. Yes. Amen po ba? Na merong napakamakapangyarihang Diyos na lumikha sa mga planeta. Yes. Sa universe. Yes. Diba? Kaya nga sabi nito, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit sabi nito, kahit nakilala nila ang Diyos, say hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Ano ibig sabihin? Imbis na tanggapin nila na grabe ang likha ng Lord sa araw. Pero sabi nila, hindi. Parang ganito ang ginawa nila. Baka ang Diyos, itong araw mismo. Kaya, sasambahin ko itong araw. Hindi. Yung puno na to, hindi. Baka ito yung Diyos. Kaya yung sasambahin ko yung puno. At marami pang ibang mga pangyayari. Tingnan nyo, sinabi nito, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kahalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila'y mga larawan. Ulitin ko po. At ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan. Ng mga ibon. Sumamba sila sa tao, sumamba sila sa ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya dinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Sasabihin ko po sa inyo, kapag mali ang Diyos nyo, mali rin ang magiging kagawian ng tao. Kapag mali ang Diyos mo, nagiging mali ang
pag-iisip mo. Yes. Kaya nga sinabi rito, no, kaya't hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. Hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Bakit pumasok yung halayan? Bakit pumasok yung masamang pagnanasa? Kasi hindi nila kinikilala ang nag-iisa at tunay na Diyos. Malinaw po ba? Amen. Hindi galit si Pastor. Ganito lang po talaga ang magsalita. Tanungin niyo po si Ate Yen. Sabi nito, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila ang pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. Galing po sa Biblia yan. Na siyang dapat papurihan magpakailanman. Sinabi ito, Amen. Ito pa po, pabigat po na pabigat itong mga sinasabi rito. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Amen? Ganoon din ang mga lalaki. Ayaw nila makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam. Anong tawag daw po? Kasuklam-suklam na bagay. Pastor, preno naman. Hallelujah. Di ba na masaktan ka, huwag ka nang mapunta sa impyerno. Huwag kang pagsisihan sa huli ang lahat. Amen? Hallelujah. Kahit sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Kung sa panahon ngayon, para nakikita natin, parang nagiging malaya sila, mga kapatid, huwag silang papakasiguro. Dahil ang ating Diyos ay God of Justice. May patutunguhan, may katapusan ng lahat, no? May parusang nag-aantay sa mga gumagawa ng bagay nito. Sabi nito, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. Ito na, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, marunong pag-iisip, pagkainggit. Wala pang inggitero dito? Wala. Pagpaslang. May killer dito? Wala. Killer sa utak. Kung gagawin yun, parang pinatay nyo sa utak nyo. Amen? Naturo ko na yan. Sabi rito, pagtatalo, pandaraya. May mandaraya ba rito? Wala. At masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Ang kapatid, nandito yan. Hindi sinabi ni Pastor. Sila'y mahihilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos. Walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkata ng kasamaan, at suwain sa magulang. Ulitin ko. Ano daw yung dulo? Suwain sa magulang. Mga kapatid, nung nakaraan pinag-usapan natin kung sino may mga magulang pa. Hanggang may magulang kayo, huwag kayong swail sa magulang. Taas nga kamay ng mga anak. Huwag kayong swail sa magulang. Nakalagay dito. Amen? Sila'y naging mga hangal. No? Sabi niya, sila'y maging mga hangal, taksil. Mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat parusahan ng kamatayan ang gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Mabigat ba yung mga narinig natin? Parang iabang ni Pastor, ano? Hindi. Lahat sila napapang-usap sa atin. Kahit ako nagtuturo sa inyo, nangungusap din sa akin. Amen? Sabi nga po, ganun po karampan ang kasamaan sa panahon nila. At ngayon sinabi ko nga, noon, itong mga bagay na ito parang tagupa, ngayon, hayag na ito lahat. So sabihin ko sa inyo, hayag na ito lahat. Sabi nga po, no, sa mga nangyari, kailangan malaman ng mga tao, kailangan malaman ng lahat ng tao kung ano ang ginawa ni Yesu Kristo. Amen? At kung ano ang mangyayari sa isang tao na meron siyang unrepented heart. Ano po yung sabihin unrepented heart? Isang puso na hindi handang tumalikod sa kasalanan.
Anong ibig sabihin? Gaano kaya katigas ang puso ng taong yun? Ano ang nag-aantay sa kanya? Amen po ba? Amen. Kaya ganoon na lamang sinasabi ni Apostol Pablo dito na salamat sa ginagawa ng ating Panginoon. Salamat sa ginawa ng ating Panginoon kung paano hinahamon niya tayo sa masamang sa panahunan ngayon. Amen po ba? So ang pag-uusapan natin ngayon, pero bago ako tumuloy, ano nga po yung nangyayari sa mundo natin ngayon? Sa panahon natin ngayon, ito ang nangyayari. Napaka-gaan na ng paningin ng tao sa kasalanan. Amen? Sasabihin ako sa inyo mamaya, grabe matindi. Alam niyo po ba, ngayon, ang fornication, sino nakaalam ng fornication? Pag sinabi pong fornication, ito yung tinatawag na premarital sex. Hindi po magpipremyo si pastor ngayon. Kapag tinamaan ka, ano sinabi ko na nakaraan? Inaahon ka ng Diyos sa maling kinalalagyan mo. Amen? Ano kailangan mo? Lumipat ka doon sa gusto ng Lord, palagyan mo. Amen po ba? So, talamak kayo ng fornication. Anong ibig sabihin nun? Marami ang nagsasama ngayon na hindi kasal. Anong sinasabi nila? Kasi kailangan muna namin tingnan kung compatible kami. Baka parang wala bang tawag doon, walang dapat commitment. Kasi kapag nagsama tayo at nagkasal tayo, mahal ang annulment. Wala pang divorce sa Pilipinas. At kapag hindi tayo nakasundo, at least wala tayong string attached. At yung anak natin, pag-usapan na lang natin kung paano natin bubuhayin. Guys, church, guys tuloy, no? Wow! Ulit na. Bigero. Guys, church, no? Hindi tama yun. Kung narinig ko to sa oras na to, gusto ng Lord, maging maayos ang buhay mo. Adultery. Kaya nga gusto nilang isulong ang divorce kasi bakit? Ano bang unang dahilan? Kasi gusto ko yung tao magmahal uli ng bago. Bakit ba sinusulong nila ang divorce? Oo, may nasasaktan. Merong mga babae na battered wife. May mga lalaki rin na margarine wife. Ay, husband. Yan, ano. Pero ano nga ba ang pinakapulot dulo ng divorce? Alam niyo kung ano? Para makahanap ng bagong partner. Yes. Hindi natin manuloko ang Diyos. Yes. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang pagpapakasal ay hindi kaning mainit na iyong sinubo pag napaso iyong kailangan lunukin mo kahit masaktan ka. Kahit mainit. Pero wag naman nang natin maging dahilan. No? Ang dami nangyayari. Fornication, adultery, divorce. Ganun na lang kalit ang nangyayari ngayon. Amin po ba ang tingin? Sabi nito, bakit nga ba nagiging magaan ang pagtingin nila, no? Ito yung nangyayari kasi kapag magaan ang pagtingin mo sa kasalanan, ang gagawin mo, susuportahan mo. Amen? Ano nga ba yung mga sinusuportahan ngayon? Alam niyo sa ibang bansa, napakatalamak nito, abortion. Dito sa Pilipinas, praise God, hindi pa ito tawag doon, hindi pa ito legal. Pero sa Taiwan, legal po yan. Kaya ang dami doon, napakahirap po, no? Sa mga sino dito yung gusto mag-abroad? Sige na, kung meron kayong pangarap mag-abroad, magtrabaho sa abroad, sasabihin ko na sa inyo, maging matatag muna ang inyong pananampalataya at relasyon sa Lord. Kasi pagdating sa ibang bansa, matindi po. No, ang abortion po sa Taiwan, grabe. Ang mga lalaki doon sa airport, may singsing pa. Paglipat ng aeroplano, wala nang singsing. Nungubad na nila, nilalagay sa bulsa. Para pagdating sa Taiwan, kung sino makilala nila, binata. Mas ngayon may mangyayari sa kanila, marriage outside sex, sex outside marriage, kapag nabuo, pinapalaglag nila. Matindi ba? Matindi, no? Ano pa yung mga sinusupport mo kapag light ang tingin mo sa kasalanan? Homosexuality. Maging diretso na tayo, LGBTQ kasi. ABCDEFG nang alam ko dati, ngayon LGBT ka na. Sabi nga, mahal natin yung mga tao, no? Mahal natin. Pero hindi natin kinukonsinti yung maling ginagawa.
Amen? Ano pa? Same-sex marriage. Ano pa? Live-in. No, living together outside marriage. Kapatid, gusto ng Lord mahango tayo sa mga bagay na to. Gusto ng Lord maging maayos tayo para ang pagpapala ng Lord dumaloy. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, no, kapag magaan ang pagtingin mo sa kasalanan, pati yung culture ng isang bansa nagiging delikado. Ina-accept na nila yung kahalayan. Kaya nga po may mga bansa matalamak po ang pornography. May mga bansa po na talamak ang drug abuse. At may mga bansa rin po na talamak ang violence. Amen? Ngayon yung sabihin sa akin na hindi po tayo namumuhay sa troubling times. Napakatindi po ng nangyayari sa mundo ngayon. Pero salamat dahil may ginawa ang Lord. May ginawa ang Lord para tayo ay maihango, no? Sa napakasamang pangyayari sa mundo ngayon. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Sabi nga po, no, bakit kaya kada linggo, lagi na pag-uusapan yung ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo? Amen. Alam niyo na po ba ang ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo? Para po sa mga hindi pa nakakaalam, pakinggan niyo pong maigi. Ito ay pagpapakita ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Alam ng Diyos kung ano na ang sinira ng kalaban at ang kasalanan sa buhay mo. Alam ng Diyos kung paano pinahirapan ng Diyos ng kasalanan ang puso mo. Kung paano sinira ng kasalanan ang buhay mo. At alam ng Diyos kung ano ang kahinatnan mo kung mamumuhay ka ng patuloy dyan sa kasalanan na yun. At kailangan kang lumaya. Sabi nyo nga po word, lumaya. Lumaya. Pero ang mahirap po, sa sarili nating kakayanan, hindi natin kayang lumaya sa kasalanan. Amen? Amen. Hindi yan magagawa ng mabubuting gawa. Hindi rin yan magagawa ng kung ano mang gusto mong ialay sa Diyos ng bahala na. Ganun po katindi ang kasalanan na meron tayo sa buhay natin. Kaya naman, kailangan may gawin ng Diyos. Sinabi po, no? Alam na alam natin, John 3:16, For God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ituro mo nga yung sarili mo ngayon, kapatid. Sige, yung kamay mo, iganyan mo sa'yo. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ano yung ginawa niya? Binigay niya ang kanyang buktong na anak na Jesucristo. Amen? Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Ano ibig sabihin? Ba't nga sinabi na upang sumampalataya hindi mapahamak? Kasi meron kapahamakang nag-aantay sa bawat makasalanan. Ano yun? Nag-aantay ang kaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy. Kung saan malayo ka sa Diyos, malayo ka sa presensya ng Lord. Ang nag-aantay sa iyo ay walang hanggang paghihirap. Kaya sinabi doon upang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon ang tanong, ano ang ginawa ni Jesus? Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Kasi kailangan mong matanggap ang kaligtasan. Kailangan magkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kapatid, kailangan mong tingnan ngayon ang bigat ng kasalanan. Kailangan mo ngayon i-weigh sa buhay mo ano ang dinala ng kasalanan sa iyo at kung saan ka dadalhin nito kapag hindi yan napatawad. Amen po. Minsan ang tao mayabang eh. Hindi pala minsan, madalas. Kasi maganda buhay niya ngayon, maayos, nakakakain 5 times a day. Sobra pa nga. Nakakapag-aral. May pera. Malakas. Kaya minsan iniisip ng tao, hindi na kailangan ng Diyos. Pero pag dumating ang panahon, sa Diyos pa rin ang balik. Pero ang tanong, hanggang kailan? Amen po ba? Kaya sa oras na ito, kung naririnig mo ito, dapat nalaman mo kung ano yung dinadala ng kasalanan sa atin. Kung bakit kailangan mamatay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin? Sa ating mananampalataya, dapat malinaw to. Kaya naman namatay ang ating Panginoong Jesucristo, ito po, pag-uusapan natin, dahil kailangan mahango tayo sa mga bagay na ito. Sige na? Hindi ko kanina nabanggit ang ating pamagat po, ano? 1, 2, 3. Deliverance from an evil age. Sige po.
Tuloy tayo. Unang bagay. Ang kamatayan ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, unang bagay po na ipoprovide ito sa lahat ng mananampalataya. Sabihin nyo nga po, sa lahat ng mananampalataya. Yan. Ang usapan po doon, malinaw sa lahat ng mananampalataya. Kaya hindi mo ito pwedeng angkinin kung hindi ka handang manampalataya kay Lord. Hindi mo ito pwedeng angkinin kung hindi mo kikilalanin ang Lord sa buhay mo. Amen po ba? Pero hindi sabihin mo madamot ang Diyos. Kaya nga sinabi doon sa lahat ng mananampalataya. Ano yung una? Deliverance from the guilt of sin. Na tayo ay mailigtas. No, dahil tayo ay guilty na mga makasalanan. Kaya nga, pag nagtanong dito sino rito yung walang kasalanan? Taas ang kamay. Walang magtataas. Bakit? Kasi alam natin sa sarili natin na tayo ay nagkakasala. Amen po ba? Sino yung nakakalala dito na yung may nahuli na babae sa Biblia, di ba? Tapos dinala siya kay Jesus. At sasabi, babatuhin nila. Pero napakita si Jesus at meron siyang isinulat sa tawag doon, sa sahig, sa lupa. No? At sinabi niya, bumato ang walang kasalanan. Meron bang bumato? Wala. Sino yung may karapatang bumato doon? Si Jesus. Binato niya ba? Bakit? Kasi mahal niya yung kasalanan. Amen po ba? May susunod na pastor natin, 20 years after. Yan. So, ibig sabihin, tayong lahat ay guilty sa kasalanan. Sabi nga po nito, no, ang kasalanan po ay transgression of God's law. Ibig sabihin, malinaw na sa atin yan na kapag sinabing kasalanan, ito ay ikaw ay tumatalima o ikaw ay hindi sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Amen po ba? Pangalawa, sige na. Sabi dito, for all have sinned, for which the punishment is death. Amen? Yan, para tayo nag-aaral ngayon sa pag-share. Mga estudyante dyan. Amen? Lahat daw po ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po? Hindi po ito tayo nananakot, pero ito po yung katotohanan Sabi po, no? Pero dahil sa dugo ni Kristo, dahil sa banal na dugo ni Kristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, meron ng paraan para ang makasalanan ay mapatawad, malinis, no? Mapawalang bisa, no? Sa guilt of sin. Amen po ba? Amen. So, ang tanong, magandang bagay po ba na ikaw ay napapawalang sala? Amen. Siguro kung meron dito meron dito tayong umakatid na nakulong, tapos dumating sa punto na siya ay humarap sa judge at nasintensyahan siya na not guilty. Siguro siya yung lubos na makakaunawa ng salita na yan. Na? Sasabihin niya, naranasan ko yun Ang sarap kaya sa pakaramdam nung sabihin na not guilty. Na hindi ako makukulang ng habang buhay. Na hindi ako masistensya ng kamatayan. Pero mga kapatid, sa oras na to, kahit hindi mo pa naranasan makulong, dapat magbunyi ka. Dapat magpasalamat ka. Dahil ang inaalok ng Diyos sa'yo ay ikaw ay mapawalang sala sa mga kasalanan. Amen po ba? Kaya nga ayun, the deliverance that the Lord provides. Grabe po ba ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin? Kaya nga po sinasabi, sa pamamagitan ni Jesus, ang sinumang sumampalataya o mananampalataya sa Kanya ay makakaligtas o makakalaya na at makapawalang bisa sa lahat ng kanyang pagkakasala. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Pangalawa po, makonti lang po ito. Ayan. Nanurasan ko sarili ko nakapagsimula ko 10:45. Ayan. Kasi pagdating, kasi naka-video pagdating sa bayan, sabihin ko, nag-clean lang ako, sabi niyo, hindi isang oras. Ayan. Pag nasa harap po kasi, maraming pinapasabi ang Lord Bisan, alam niyo ba ba't ako tumatagal? Hindi po dahil sa madaldal si Pastor. Tanungin niyo po si Ate Julian kung madaldal ako. Ang mga anak ko kung madaldal ako.
Pag galit, madaldal yan. Pero pag hindi po galit, hindi po ako nagsasalita sa bahay. Kaya pag sa harap si Pastor, marami sinasabi, praise God. Kasi hindi ko yun gustong sabihin lang, kundi pinapasabi ng Lord. Amen po ba? Hallelujah. Pangalawa, ano nga ba ang ginagawa ng Lord? The deliverance that the Lord provides. Deliverance from the power of sin. Alam niyo po kasi, sabi nga po na talagang mahirap maging bondage ka ng sin. Sino ba pwede kong example? Kuya Lance, tayo ka nga. Kuya Lance, ayan. Tapos si Kuya Janel. Ayan. Lapit ka rito, Kuya Janel. Halimbawa, palakpakan muna natin sila. Kaya ito ang sa alam, dalawa. Halimbawa, ang kasalanan si Kuya Lance. Yan, mukha bang kasalanan? Okay naman ito. Huwag kayong sabi niya, looks can kill. Yan. Yan. Kasi ito si Kuya Janel. Yan. Kuya Lance, hawakan mo si Kuya, yakapin mo si Kuya Janel ng napakahigpit. Yung parang ayaw mo siyang pakawalan. Sige, yakapin mo yung pinakamahigpit mo ha. Yan. Nanay yun, nanay. Baka magkasala yung nanay. Huwag pipilayan. Kuya Janel, subukan mo kumawala. Okay na. Salamat. Diba ang hirap makawala? Yes. Ang hirap makawala. Isipin nyo na lang kayo si Janel at yung kasalanan si Kuya Lance. Kapag wala ka sa Lord, ganun na nangyayari. Kahit gusto mong kumawala sa kasalanan, hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Naunawaan natin yung illustration. Ganun. Kaya kailangan ang bawat tao ay makawala sila sa kapangyarihan ng kasalanan. Sige na. Sabi nga po rito, no, sin enslaves, but Jesus provides the freedom, no, sa dominion of sin. Alam niyo po, walang ibang paraan para tayo makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, kundi tayo ay mapasailalim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Walang ibang paraan para tayo makawala sa kapangyarihan ng kasalanan, no? Kundi kilalanin natin kung ano ang ginawa ng Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po dyan, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay, ano ang tinatanggap natin din? Ang banal na Espiritu Santo. At ang ginagawa ng banal na Espiritu Santo, tinutulungan. Sabi niya po, tinutulungan. Ginagabayan. At pinapalakas tayo para ang anumang kagustuhan ng laman. Alam niyo na yun. Sabi nga, hindi ko na kailangang isa-isahin. Ano ba nakagustuhan ng laman ay ating mapaglabanan. Amen po ba? Yes. Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Kaya nga po napakatalamak na nangyayari ngayon sa mundo. Ang kasalanan parang magaan pero matindi ang kapit sa tao. Kahit mananampalataya ka na nga kapag hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagde-devotion, hindi ka umattend ng gawain, sasabihin ko sa iyo, yung kapit ng kasalanan naman sa iyo, matindi. Nag-iisa ka, para ka nanginginig. Ayokong magkasala, pero habang ayaw mo magkasala, andyan na siya. Sasabihin ko talaga, totoo po. Kaya napakahalaga po na tayo ay may ginagawa para mapalakas ang ating buhay spiritual. Kaya po napakahalaga na bawat araw, no? Ating pong tinitignan kung paano tayo ginagabayan ng banal na Espiritu Santo. Pero mangyayari lang po yan saan daw po? Sa bawat sinong pananampalataya. Inuulit ko po, dapat malinaw po yun. Amin po? Malinaw po ba yan? So kapag tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo, kapatid, kapag tinanggap mo ang banal na Espiritu Santo, ito lang ang kaparaanan para mapaglabanan mo ang kapangyarihan ng kasalanan. Amen po ba? Ito, sige, taas ang kamay ng nakakagawa ng kasalanan. Yan. Isang kamay palang tinaas nyo, diba? O, itaas din ang isa pang kamay, yung gusto makawala sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen. Alam niyo sa pagtaas nyo, malaglag. Nakita ko, tinaas niya sino, may smart. Ayan. Alam niyo pa sa pagtaas nyo na yan,
Isa po sa katotohanan talaga, kailangan natin sumuko sa Lord. Amen? Kailangan sumuko tayo sa Lord. Bakit? Kasi ang kasalanan sa buhay natin, ang hirap labanan. Sige po, baba niyo na po. Dapat po nangangabit na tayo. No? Kaya naman, kailangan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, sana napag-isipan natin ngayon, I pray na tawag doon, nangungusap sa atin. Huwag natin pagtagasin ang ating puso. Kung naririnig po itong mensahe ngayong umaga, dinadahan-dahan ng Lord, pinapaunawa sa iyo. Anak, gusto ko itang palayain sa anumang kalagayan mo ngayon na hindi maganda. Gusto kang palayain sa kapangyarihan ng kasalanan. Gusto ko pawalang sala ka sa iyong mga kasalanan. Napakaraming gustong gawin ng Lord sa atin. Amen. Asa na? Nawala? Ayan. Sige. Tuloy tayo. Pangatlong bagay na kung ano ang ginagawa ng Panginoong Hesus sa bawat mananampalataya o sasampalataya ay yung tinatawag na deliverance from the temptation of sin. Ano nga daw po? Deliverance from the temptation of sin. Sino rito yung natutokso? Sino rito yung nanunokso? Wala naman. Walang nanunokso dito ha. Kami kumakanta dito, boy. Ayan, lumapit ka. Awang ganun ha. Ayan. Sabi nga po, dahil tayo po ay nasa laman pa, sige po, kurtin nyo nga po yung sarili nyo. Ayan, huwag yung katabi, baka magkasala. Malakas yung pagkakakurot. Dahil tayo po ay nasa laman pa, we are prone to sin. Prone to sin. Ayan. Tayo po ay prone na magkasala. Amen po ba? Sabi nga po, araw-araw tayo ay natitempt. Yan. Araw-araw natitempt. Bumalik na. Ayun. May kuryente na ulit. Ayan. Bumalik na tuloy. Tayo ay, tawag doon, araw-araw natitempt. Sige na, I've doon. Tandaan. We continue to be tempted by fleshly desires. Amen po ba? Siguro minsan, sinisip, mga lalaki lang naman, sa lalaki din po, kahit sa babae. Sa lahat po yan, lalaki, babae. Ang mga fleshly desires. Ano nga ba daw ang fleshly desires ng mga babae? Alam niyo kung ano? Sino nakakalam? Mga fleshly desires ng mga babae. Ano daw? Bag? Ano ba? Makeup? Lahas. Notification ni Shopee. Shopee? Oh, bumili ko rin ako ngayon Shopee. Nag-review kayo. Nagkakala kasi pinag-usapan natin ano ba ang downfall ng lalaki, babae. Pero yung asawa ni Lot, mga siya lumingon. Kasi yung mga material things. Amen? Si Eva, saan siya tumingin? Doon sa pulutas. Sa material, di ba? Amen. Pero si Adan, no? Si Eva. No? No? Iba talaga sila na. Alam ko nakukuha natin. Kaya pala. So, we continue to be tempted by fleshly desires. So, ang hirap niyan. Sasabihin ko po sa inyo, hindi po magkukunwari si Pastor. Mahirap po. Tumanggi sa kasalanan. Amen? Kaya nga, lagi kong example sa inyo, best example sino sa Bible? Si Jesus. Tsaka sino pa? Dalawang J yan eh. Ayun, si Joseph. No? Si Joseph, talagang antindi ng ginawa niya. Anong ginawa niya? Tumakbo. Sana lahat marunong tumakbo. Huwag tumakbo sa responsibilidad. Tumakbo sa kasalanan. Palayo sa kasalanan. Ayan. So, ito, babalik na naman tayo sa kinang. Alam niyo po ba na ating Panginoong Jesucristo, lagi tayong tinuturoan na ano daw? Maging mapagmatsyag at manalangin. Ayan. Noong nakaraan, parang nabanggit dito eh. Pero inuulit kasi baka meron pang kulang sa pananalangin. Amen? Alam niyo po, minsan ang isang mensahe, bakit pa ulit-ulit? Kasi alam ng Lord, meron pang mga hindi gumagawa. Amen? So sabi nito, Jesus teach us to watch and pray. Bakit daw? That we might avoid
temptation. Amen? Sino rito yung nakakaranas ng anxiety? Sino nakakaranas ng depression? Yung mga bagay na yan, alam nyo, kayang madaan sa panalangin. Minsan yung iba sasabihin, hindi, napakaseryoso yan. Pero pa kami sa nagsasabi doon, sa Bible nga, si Jesus nga, na depressed din. Amen? Sinasabi nila doon, oo, nakaranas ang Lord ng kalungkutan nung namatay tawag doon si Lazarus. Jesus wept, di ba? No? Marami naman sa Bible makikita natin, nalungkot. No? Pero anong ginawa nila? Nananalangin. Nananalangin. Bakit? Alam nyo, sa panahon na ikaw ay nagkakaroon ng anxiety, sa panahon na ikaw ay nagkakaroon ng depression, ikaw ay napaka-vulnerable sa atake ng kalaban. At ano ang pinakamatinding atake ng kalaban sa bagay na yan? Suicide. Sa mga kabataan ngayon, sino rito yung ang edad ay 25 below? Taas kamay, 25 below. Alam ko, minsan, pumasok sa isip nyo yung word ng pagpapakamatay. Lalo na nung time na pakaramdam nyo, walang nagmamahal sa inyo. Lalo na nung time na pakaramdam nyo, wala kayong halaga sa mundo. Lalo na nung time na pakaramdam nyo, parang walang magandang kinabukasan. Ang laging sinasabi ng kalaban sa inyo, para mo malaman ng tao ang worth mo, kailangan mong mawala sa mundo. Magpakamatay ka. Akala nyo sa kabataan lang yan, pati sa mga sa mga may edad na. Sakit pakinggan eh, no? May matatanda. Hindi, mas maganda nga yung matatanda. Ibig sabihin, pinagpala ka ng Lord ng maraming taon. Ayan. Pero dapat may pinagkatandaan. Ayan. No? Grabe po. Pero ang lahat ng yan, dapat una, maging mapag-matsyag ka. Ano yung word na mapag-matsyag ka? Ibig sabihin nito yung mga kapatid. Yung sinasabi na be watchful, kailangan marunong kayo tinatawag na discernment. Kailangan mo ma-discern ano na yung ginagawa ng kalaban sa'yo sa kalagayan na yan. Masyado na ako nananahang dito ah. Bakit na ba pumapasok sa akin ngayon yung mga negative emotions? Bakit ba pumapasok sa akin ngayon yung mga parang nagiging violente ako? Parang gusto ko maging violente. Hindi lang sa ibang tao, lalo na sa sarili ko, sinasaktan ko sa sarili ko. Diba? So, totoo lang. Sinasaktan mo sa sarili mo, bakit ganun? Ba't nagawa ko yun? Sasabukan ka sa sarili mo. Kailangan maging watchful ka. Ibig sabihin ng kalaban, inaatake ka. At mga kapatid, tingin kayo dito, kapag nalalaman nyo na ganun na ang ginagawa ng kalaban, umakto na kayo. Umakting na kayo, bakit na? Hindi ganun. Umakto na kayo. Umakbang na kayo. Na ano? Manalangin. Mag-pray ka na. Alam ko sa bawat sa atin dito, hindi tayo nakakaligtas doon. Minsan kasi, ayan, nag-away sila. Ayan. Ganito mga kapatid, oo, mahalaga na nangihingi tayo ng panalangin ng kapamananampalataya. Amen? Pero huwag mo namang iasa yung pananalangin sa kapatiran kasi ikaw hindi ka nananalangin ng sarili mo. Kapatid, ang pinaka-initial thing that you need to do is to pray. Ikaw mismo. At habang nananalangin ka, no, pwede ka ngayon mag-send sa mga kapatiran na ipan-pray niyo po ako. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Amen po ba? So, be watchful and pray that we might avoid temptation. Ano po ang bawat isa nakakaranas ng temptation? Pero meron pong way na binigay sa atin ng Panginoon para po tayo ay makaligtas dito. Amen po ba? Next po, pag-usapan natin saglit lang. Ayan, sabi po dito, no, ang ating Diyos Ama, hindi niya i-allow na tayo ay matempt. No? Hindi niya i-allow isang bagay na temptation o matempt na hindi natin kaya, no, dalhin. Pero pag nakikita ng Lord na parang hindi mo kaya, He will provide a way of escape. Amen po ba? Kaya nga walang excuse. Kapag ikaw ay nahulog sa kasalanan, ibig sabihin, ginusto. Amen po ba? Pero praise God, ang ginagawa ng Lord sa atin, dinideliver niya tayo, no, from the temptation of sin. Sinahamon niya tayo, diniligtas niya tayo.
and lasting. Sige po. Ang pinakaulit po sa lahat, God will deliver us from the world that is passing away. Ito po ay hindi pa nangyayari. Amen po. Pero ito po yung pinaka-final na mangyayari sa ating mga mananampalataya o doon sa mga taong gustong sumampalataya. Sige na, pakipindot. Sabi nga po doon, alam niyo po, taasan ng kamay. Sino dito yung gusto ng magandang bahay? Amen. Sino dito gusto ng kotse? Amen. May panggasolina? Ulit. Sino dito yung gusto ng sasakyan? May parking? Gusto nyo magpagawa ng parking? Ayan. Parking lang muna pag sasakyan. Lahat naman tayo, gusto yung mga bagay dito sa mundo. Amen po ba? Yung mga bagay na kailangan natin. Amen po ba? Siguro, kahit sa panahon nila, Pablo, kung may cellphone na, sasabihin, gusto nila ng cellphone. Kasi mahalaga nga naman, pantawag. Yung talagang yung necessity ng cellphone ha. Hindi lang yung pang ML, hindi lang yung pang code. Yan. Extra lang yan. Pero ang gawain talaga ng cellphone, ano talaga? Phone communication. Pero wag naman kayo mag-communicate na magkatabi lang kayo. Yung mga mag-asawa sa bahay, wala nang communication, di ba? Nandun na lahat. Sabihin na anong ulam. Ba't mo ko tinatanong? Reply. Di ba? Hindi ganun. Communication sa bahay dapat face-to-face pa rin. Amin po ba? Ayan. So, pero, bakit ba sinasabi ng Lord na huwag ka mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo? Na kung saan kaya itong sirain ng mga bagay dito sa mundo. Amen po ba? Kasi ang lahat ng po ito ay mawawala. Pero, hindi naman ibig sabihin na huwag ka nang mangarap. Amen po ba? Hindi naman ibig sabihin ito na huwag ka nang magsikap. Pero, huwag mong ibigay ang buong buhay mo sa mga bagay na iyan. Bakit? Ito naman sabihin ko ang Diyos kasi kayang ibigay yan sa iyo. Bakit? Sa Kanya nang galing yan. Sinabi nga sa salita niya ang mundo ay Kanya. Ang lahat ng dito sa mundo ay Kanya. Amen? Kung nagsisikap ka at hindi mo kinakalimutan ng Lord, kayang ibigay ng Lord sa iyo. Ang pangarap mo, kung nagsisikap ka, huwag mo sasabihin, Lord, diyan ka muna. Kasi nagkakamali ka ng ginagawa. Habang nagsisikap ka, kinikilala mo at may panahon ka sa Panginoon, sasabihin ko sa'yo, may kaguluhan ang lahat na nangyayari sa buhay mo. Siguro sasabihin ng iba, meron naman akong kilala, hindi naman may kilala kay Lord, pero naging matagumpay pa rin. May kilala naman kayong ganun, di ba? Naging matagumpay pa rin sila, pero ang tanong ko sa inyo, may kabuluhan ba ang katagumpayan nila? Sasabihin ko sa inyo, wala. Bakit? Kasi ang mga kumikilala ng tagumpay nila ay mawawala rin. At anumang natanggap nila ay mawawala rin. Pero kapag iyan ginawa mo sa Lord, ginawa mo para sa Panginoon at hindi mo kinalimutan ng Panginoon, grabe. Sabi nga na ang mag-appreciate sa'yo ay buhay magpakailan. Amen po ba? Amen. Kaya sinabi na ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Sabihin mo nga po, all. Lahat. Lahat yan. All these things shall be added unto you. Pero ano yung una? Seek God first. At mamuhay ka ng may righteousness. Amen po ba? Kaya nga sinabi niya ang lahat ng bagay dito, pag pinangawakan mo, ikaw na ang pinakakawawa sa mundo. Ikaw na ang pinakakawawa sa lahat. Kasi pag dumating ang araw, unang bagay na pwedeng mangyari kasi, mamatay ka. Ang yatang mo pa, ano? Lahat nasa akin na. Sinabi din sa Biblia, may isang hangad. Sinabi niya, napakayaman ko na, hindi ko na alam kung saan gagamitin. Ay gagawin ko na lang, papatuyo ako ng parang storage. Ilalagay ko doon lahat. Ang gagawin ko na lang, araw at gabi, magsasaya ako. Kasi parang nasa kanya na lahat. Pero ano sabi ng Lord? Hangad. Ngayong gabi, kukuhain ko ang iyong buhay. Kaya nga, may nakita akong preaching Ang isang tao na nagpapayaman ng gusto at wala siyang oras sa Diyos, anong nangyayari? Binibigay ng Diyos
yung pinaghirapan niya doon sa ibang tao. Ano nangyayari? Pagpatay na siya. Lahat ng pinaghirapan niya ang nakikinabang yung iba. Gusto mo ba mangyari yun, kapatid? Ay, sakit yun. Sabi ko sa inyo, ang sakit nun. Pero pag inuna mo ang Panginoon, mawala ka ng lahat. Okay lang. Bakit? Alam mo kasi ang Lord pa rin ang nag-provide. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Sabi niya, the day is coming when this world and its works will be burned up. Lahat ng ano dito sa mundo, nakikita nyo, darating ang panahon, masusunog. Masusunog. Okay na, next. Sabi nga po, no, our deliverance may come in the form of our own death. Yung deliverance na yan ay sa mga mananam, palataya o sa mga sasam, palataya. No? Kapag ang isang Kristiyano namatay, ito ay sa kanya ay gain. Hindi ito kawalan. Kundi ito ay, ano ba Tagalog ng gain? Kapakinabangan. Amen po ba? Amen. Oo. Ang sino ba naman dito gusto mamatay na? Wala naman, no? Pero kailangan natin matanggap bilang mga Kristiyano na darating at darating tayo dun. Ayon sa gusto natin. Pero dahil ang buhay natin ay sa Panginoon, kapag namatay tayo, kapakinabangan yun. Bakit? Kasi yun din isang way para makasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Pero, pwede rin naman, sige na, yung isa, it will eventually come at the return of our Lord Jesus Christ. Yung tinatawag natin na living hope. Amen po ba? Ayan. So, ayan po yung apat. Saan na ba tayo hinahamon ng Lord sa evil age ngayon? Ano ba ang nangyari sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Una, tayo ay deliver niya sa guilt of sin. Ano ibig sabihin? Tayo ay pinapawalang sala. Tandaan po natin. Pangalawa, He delivers us from the power of sin. Tayo ngayon ay may kakayanan ng labanan. Amen? Ang kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. At tayo naman ngayon ay nadi-deliver na from the temptation of sin. Tayo ngayon, tayo dapat ay ano daw? Watchful and prayerful. Sabihin nyo nga po, watchful and prayerful. Dalawang bagay po yan. At panghuli po, ito po yung mga nangyari sa hinaharap, i-deliver tayo ng Lord dito sa mundo. Sa evil age ng mundo ngayon. Amen po ba? Pero ang lahat ng ito ay binabanggit nga na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Uulitin ko po sa inyo yung sinabi sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, sabi niyo nga po, believes in Him will not perish but will have everlasting life. Mga kapatid, kung sa puso mo ngayong umaga, alam mo, wala ka pa yung tinatawag na personal relationship sa Panginoon. Ibig sabihin ng personal relationship, no? Ito yung talagang meron kang pagkilala sa Panginoon. Nakinikilala mo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ang kasalanan mo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo dahil mahal ka niya, dahil ayaw kanyang mapahamak. Siya ay muling nabuhay. Anong ibig sabihin? Napakahalaga po nun. Siya ay nagtagumpay laban sa kasalanan. Siya ay nagtagumpay laban sa kamatayan. At ang handog ay tinanggap ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, kaya nang mapawalang sala ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Kayang mapatawad ang sinumang lumapit sa Kanya. Amen po. Hallelujah. Sabi ko, praise God, ngayong first Sunday, we have visitors. Amen? Hindi ito tawag doon, aksidente na nandito kayo ngayon, at hindi aksidente na ito ang mensahe ng Lord. Kung sino man ang nandito ngayon, nakita nyo, kami ay dahil lamang sa biyaya ng Lord. At walang ibang paraan ang Diyos para matanggap ang kaligtasan kundi dahil sa biyaya niya. At yung tinatawag na pananampalataya.
Ngayong umaga, ang lahat na napag-usapan natin kanina ay nais ng Lord na mangyari, maging ganap sa buhay ng bawat isa. At magiging intentional po ako ngayong umaga. Ano ba sabihin ng intentional? Gusto ko po maging direct. Amen? Sa buhay po ni Lorraine, pwede po tumayo si Ate Lorraine. Si, nakalimutan ko pala. Raven po. Si Raven. Di ba may Raven din sa inyo? No? May Raven, how yun? Yan. Bisan niya. Pinsan, si Raven. Tayo ka kay Raven. At asa na si Ana? Si Yana. Si Yana, sige. Okay, silang dalawa lang muna. Lorraine at Raven, no? Ang church, no? Hindi ito itinatag ng Panginoon para magkaroon ng relihiyon. Ito ay itinatag ng Panginoon para maibahagi ang magandang balita. Ano yung magandang balita na sinasabi? Ang magandang balita ng kaligtasan na inaalok ng Diyos sa bawat isa. At paano yung nangyari na inaalok niya? Dito pinapakita ko ano ang ginawa ng Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Siguro sa pagtayo nyo ngayon dyan, nararamdaman nyo parang ang awkward naman. Bisita ako ngayon, nakatayo ako dito. Pero gusto ko mas isipin nyo ngayon kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa inyong dalawa. Pag-ibig na natanggap ng bawat isa sa amin. Kung paano ngayon sa oras na ito gusto ng Lord, kung ano man yung nararanasan nyo, hindi namin alam kung ano ang buhay nyo eh. Hindi namin alam kung ano ang pinagdadaanan nyo ngayon. Pero ang lahat ng yan, alam ng Diyos. Kung may nararanasan kayong kabigatan ngayon, may nararanasan kayong hirap, no? May mga bagay kayong gusto talaga alam nyo na hindi tama, na gusto nyo maayos, alam ng Diyos yan. At narinig nyo yung mensahe ngayon dahil unang-una gusto ng Diyos, matanggap nyo yung pangako niya. Matanggap nyo yung nais na mangyari sa inyo, sa buhay natin. Unang bagay, gusto matanggap nyo ng Lord, gusto matanggap ng Lord na matanggap nyo yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. Isang bagay na napakahalaga. Dahil kung hindi tayo makapatawad sa ating mga kasalanan, sinasabi sa Biblia, ang patutunguhan natin ay kapahamakan. But one thing na dapat natin maunawaan, bakit kailangan ngayon tanggapin? Kasi hindi natin alam kung anong meron bukas. Actually, pati yung mamaya, hindi rin natin alam. Gusto ko yung tanungin, bukas ba sigurado kayong buhay pa kayo? Hindi, di ba? Pero sa isang tanong, sabihin, gusto niyo ba bukas buhay pa kayo? Di ba? Pero ang katotohanan, hindi natin alam. Kaya sinabi sa Biblia, ang kaligtasan ay ngayon. Dahil ang pag-ibig ng Diyos umaabot sa lahat. Dahil ang kaligtasan ay dapat ngayon. Una, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, upang magkaroon kayo ng personal na relationship sa Lord. Pero naranasan nyo na ba may nagmahal sa inyo? Di ba? Oo. Sabihin yung pagmamahal ng magulang, masarap. Nagka-girlfriend, nagka-boyfriend? Di pa? Yan. Siguro, pag nagka-boyfriend ka, nagka-girlfriend, sabihin, sarap ng magmamahal. Pero alam niyo, sabihin ko sa inyo, walang papantay sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa. No? Mahal na mahal kayo ng Lord. Kaya nga gusto niya relationship, ayaw niya religion. Ang gusto ng Lord, relationship. Gusto niya makilala niyo siya ng personal kasi kilala niya na tayo eh. Pero ang gusto niya mas makilala na kayo. Makilala niyo siya. Malaman niyo kung gano'n niya kayo kamahal, gano'n siya meron magandang plano sa inyo, gaano na meron siyang ginandang magagandang bagay para sa inyo. Pero ang pinakasusi, kilalanin natin siya. Amen? At yung tinatawag na inaalok niyang kaligtasan. Ayun po. At yung mga magandang bagay na nabasa natin kanina dito. So ngayong umaga, simple lang naman ang gusto kong itanong saya bawat isa sa inyo. Yung tinatawag na handa niyo bang tanggapin yung inaalok ng Diyos na kaligtasan. Okay? Handa niyo bang tanggapin ang Panginoon sa buhay niya na magkaroon kayo ng personal na relationship na kilalanin niyo siya ngayon na hindi yung katulad ng dati na parang narinig lang natin, na nakikita lang natin, pero ngayon talagang magkakaroon ng tunay na relationship. Amen? Hallelujah. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo.